Hello, magandang araw po sa inyo mga kaibigan. No? Sa video na to, tuturo ko yung water-based varnish. No? Ito pong video na nakikita niyo ay sample yan ng plane. No? Ginamitan niya ng water-based. At for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung gagamitan natin siya ng stain. No? Tingnan natin kung ano magiging resulta niya. So meron tayong isang plywood dito, no? Makinis na tong plywood na to actually. At gagamit tayo ng mga materyales dito. Tulad ng liha, syempre, nandiyan yan. Kailangan natin ng liha, number 1. At para sa ganun, mapakinis natin ng kahit paano yung plywood. No? Preparation tayo, no? Importante ang preparasyon palagi pag during sa finishing. Gagamit tayo rito ng liha, no? 120 and then magja-jump in ako sa 320 na grit. Kasi nga makinis na yung plywood. So pwedeng gawin yun. Kasi para hindi masira yung veneer ng plywood. Yan, 320, 120 or 320. Pwede rin kayo gumamit ng 240. And then brush, kailangan natin ng mga brush, no, para panlinis. At mostly yung tubig, kailangan natin yan kasi nga water based ang gagamitin natin. And then yung ating stain, importante na meron tayong stain, yung Acricolor. Okay, gagamit tayo ng Acricolor for stain. And then yung ating pinaka top coat na tinatawag, yung gagamit tayo rito ng Hudson Timber Coat, no? This is a polyurethane based. Yan po yung mga gagamitin natin materyales, no? So una, ang gagawin po natin ay kailangan natin siyang gamitan muna ng 120, no? Make sure na nakaayon sa grains ng wood ang paglilihan natin para hindi siya magasgas. Okay, so yan po, no, nilihan natin siya para sa ganun kuminis. Although makinis na talaga yung plywood na yan kasi hindi yan ordinary plywood na nabibili lang sa kung saang hardware. Yan na klaseng plywood siya. And pupunasan natin yan ng ating brush, tanggal yung alikabok. Kailangan natin sa pagbabarnis, importante na malinis ang ating surface o yung pagbabarnisan natin. Okay, so, next thing to do is kukuha tayo ng basahan, no? Para sa ganun pupunasan natin uli yung ating plywood, no? Maalis yung mga alikabok kasi may mga alikabok pa yan na hindi natatanggal. So ngayon naman gagamit tayo ng 320 grit for fine, no? So yan, pwedeng gawin yan, yung mga ganyan, kung ang plywood o kahoy hindi naman na ganun kagaspang. Pwede ka mag jump in ng grit ng sandpaper, no? Walang kaso dun. Pero kung talagang magaspang, need mo talagang magsimula sa sunod-sunod na pagliliha. Okay, lalo na sa mga nagdi-DIY, para alam ninyo. Depende kasi yan sa and last yan, gagamitan po natin siya ng tubig dahil to make sure nakakapit ng gusto yung stain, no? At sigurado rin natin na matatanggal yung mga alikabok na naiwan dun sa mga pores ng kahoy o butas na maliliit sa plywood. Okay, so yan, hintayin natin matuyo yan, no? Bago tayo mag-apply ng stain, kailangan natin mapatuyo yung pinunas natin na tubig doon sa plywood upang sa ganun malinis na siya. Ayan, so last, lilihain natin siya muli, for final, kasi umangat yung mga himulmul pa niyan.
So yan, 320 pa rin yung ginamit dyan, na pag ginamit ko dyan for the last sanding procedure, no. Tapos nyan, pwede na natin yan punasan uli para matanggal uli yung mga dumi. And then kailangan natin maganda na lalagyan for staining, no. Yan, tayo natin matuyo. So once na yan ay tuyo na, mag-a-apply tayo ng stain gamit ang Acrycolor. Yan. So yan po, nakadepende na po sa inyo kung anong kulay gusto niyo, pero ang ginamit ko dyan is burnt umber, no. So yan, walang amoy po yung Acrycolor kasi nga water based yan. So premix na yan, may kulay na yan. So wala na kayong i-add dyan kundi konting tubig lang. Kumbaga yung tubig ang magsisilbing pinaka-thinner niya para lumabnaw. Haluin lang natin na maigi. Nakadepende yan sa kulay nyo. Gusto nyo medyo dark o light, dadagdagan nyo lang po ng konting tubig yan. Magla-light yan at magdadagdag naman kayo kung gusto nyo maging darker yan. Pwede nyo rin po yan haluan ng ibang kulay, no? Like black o anumang kulay na gusto niyo. Nasa inyo po yan. Kung DIY kayo, madali nyo itong masundan. So ngayon po, mag-a-apply tayo ng kulay. So pakita ko sa inyo paano paghagod. Kukuha lang kayo ng basahan, tsaka nyo papahid na para lang kayo nagpupunas. Yan, ganyan. Make sure na pupunta siya dun sa mga pores ng kahoy o butas para sumipsip yung pinaka-stay natin. Okay. Kung inyo makikita, halos walang pinagkaiba sa oil at sa water-based na stain, no? Kagandahan dito, wala siyang amoy at mabilis pa matuyo. Dahil nga hindi tayo gagamit ng sanding sealer o spray, yan ang the best alternative, lalo na kung may mga bata sa bahay nyo tapos need nyo magbarnis. Ito ang pinaka number 1 option na pwede nyo magawa para sa project nyo, like cribs, with children's furniture. Pwede yan, pwede po itong proseso na to sa mga halaman, yung mga medyo complicated. Okay, yan. After na napahid yan, hintayin natin siya matuyo uli. Patuyin natin ng ilang minutes. Yan, haguran din natin ang brush. Ang purpose ng brush para magpantay siya equally, no, magpapantay yan. At isa pa sa purpose ng brush, mabilis magpatuyo. Sisiksik kasi yan sa pinaka-pores ng wood. Yan po, no. So yan po, sundan nyo lang po yung video para sa ganun may guide kayo paano ginagawa. Nag-enjoy po kayo, no, kasi water based siya. Hindi po siya mahirap gawin, napakadali lang. Pag natuyo na po yan, ayan na po siya, no. Yan na po itsura niya once na stay na siya. Yan, flat ang finish niya pag stain na water based. So next procedure, hintayin lang natin matuyo, patutuyuin lang natin to, proceed tayo sa next procedure niya. So once matuyo yan, pwede na po tayo mag-apply ng ating timber coat, yung Hudson, no? So ito na po, no, sa part na to, gagamit tayo ng timber coat. Disclaimer lang po, no, hindi ako endorser ng Hudson, no. I'm not endorsing any product on this video. So ito, no, polyurethane water based siya, no. Hindi siya harmful and eco-friendly.
Maraming variants po ang timber coat. Meron siyang gloss finish, meron siyang matte, semi-gloss. Depende po sa inyong gusto kung anong variants ang gusto ninyo, no? So mabibili yan sa mga online o Wilkundi po. Hindi niya mabibili. So yan po, no? Pag-apply po nito, papakita ko rin dito sa inyo kung paano siya. At hindi siya sasama sa brush. Yan ang kagandahan sa water base. So magmi-mix lang tayo, maglalagay tayo sa isang lalagyan ng ating timber coat. Una po, puro muna ang gagawin niyo, ilalagay ninyo sa inyong surface. Purong timber coat muna. Kagandahan sa timber coat na to, napakatipid niya gamitin. Hindi siya magastos. Lalo nga brush siya gagamitin natin. Pero palilitawin natin siya parang spray. Okay? Hindi siya magkakaroon ng brush marks o mga marka na na may brush. Para siyang spray. Sa very smooth siya talaga. Kung inyong masusubukan. Very smooth po siya. Ganyan lang po ang pag-apply, no? Lagi po kayo sa gitna and then sa dulo, tapos hanggang sa umpisa, ganun din. Sundan nyo lang po yung kung paano siya ginagawa. Pero depende pa rin po yan sa inyo kung saan kayo kumbinyente sa paghahagod, no? Pero make sure hindi na po yan sasama sa brush dahil dry na po yung ating stain, no? So once na yan napahiran na natin ng timber coat, hintay natin siyang matuyo ng around 15 minutes to 20 minutes. Yan. At saka natin susundan ng pangalawa. Pero before that, liliyahin natin siya kapag nag-dry na siya. Kailangan natin isan dyan. First coating pa lang po tayo ng ating timber coat. Ang gagamitin natin dyan na liha is 320, no? Pwede rin po kayong gumamit yan ng 240 na liha. So yan na siya na matuyo, no? Wala nagbago dun sa stain niya. So kukuha tayo ng liha, gamitan natin yan ng 320 grit. So make sure na pag nanilihan natin na medyo nakapress po yung ating kamay para matanggal po yung bakas ng brush ng pagkakapahid natin. Kasi nga ang gusto natin palabasin dito yung para siyang spray. Although brush ang ginamit natin. So yan po, no? Pagkatapos natin yung maliha ng 320, mag-a-apply po tayo uli ng another coating. Tulad na sinabi ko dun kanina, dapat po sa unang coat is puro, sa pangalawang coating is puro pa rin po. No, habang nagpapatong kayo niyan, nakikita niyo yung difference ng varnish na yan o yung coating na yan kaysa dun sa mga oil based na coating o yung mga lacquer type varnish, no? Yan na siya pag naliha mo, no? Medyo may kakunata na siya, makunat yan so kumbaga hindi siya basta-basta nagpipil off sa wood. Hindi siya basta-basta natutuklap. Kaya maganda siya gamitin. Ngayon po mag-a-apply tayo uli ng another coat, no? Using brush. Ganyan pa rin po yung stroke niya. Straight line pa rin po ng brush.
Sa pagbabrush nga po pala, dapat gumamit kayo dyan ng malambot na brush. Marami po nabibili sa hardware na magagandang klase ng brush. Hindi kailangan na masyadong makapal ang pagkahagod niyan. Kasi pag makapal po ang pagkahagod niyan, may tendency po na hindi magpantay-pantay. At saka kapag makapal din siya, mahirap din siya maliha. Kapag sobrang kapal ang pagka-apply natin ng timber coat, dapat yung sakto lang talaga na maisawsaw yung brush. So yan, after nyan na madry uli for another 15 to 20 ay 20 minutes ay patutuyuin natin yan. 15 minutes to 20 ang drying time ulit, no? Bago tayo magpo-proceed sa sa susunod na procedure niya hanggang sa matapos natin itong project na to. Yan na po siya, no? Kikita ninyo. So may bakas pa rin siya ng brush. So next part, pag natuyo yan, lilihahin natin uli siya ng 320 grit. Yan po yung tinatawag natin na final nating pagliliha. Hindi po ako gumamit dyan ng ibang grit ng liha, kundi 320 lang hanggang finish. Isa sa pinakamasarap sa ganitong trabaho, yung hindi masyado magasto sa materyales, no? Yan, yung pinaggamitan, pwede po natin gamitin yan na liha, no? Kumbaga pasada liha ka na lang para lang, kasi nga palalabasin natin siya na parang spray. Yan, ganyan lang po yan. Ganon din po yung pagliliha, nakaayon pa rin siya sa grains ng kahoy. Although pwede naman sa ibang portion kasi hindi naman na po matatamaan yung stain yan dahil makapal na po yung yung timber coat. So no need to worry na matatamaan ninyo yung pinaka-stain yan. So kung mapapansin niyo, hindi na yan magpupulbos o anything kasi makunat po ang polyurethane. May mga, pero kahit gaganyan siya, hindi siya yung mabaho gamitin. Safe siya kahit sa balat o ano pa man, no? So makinis na yan actually, no? Yan, halos hindi nyo na makikita yung bakas ng brush. Smooth na siya, super smooth. Wala na rin halos yung butas ng kahoy na makikita. Sarado na halos, no? Yung sa iba kung tawagin nila ay bully. Pero dito hindi mo kailangan gawin yun. Next step is yung lalagyan natin uli siya, no, ng timber coat. Gagamit tayo ng basahan na this time. Pero puro pa rin yung ating gagamiting timber coat. Puro pa rin siya. Yan po, no, bibilutin nyo lang yung tela. Maganda pa gamitin yung cotton para sa ganun smooth yung hagod natin. Yan, ganyan din po, same as kung paano po tayo nag brush, ganyan po gagawin natin. Okay, so apply nyo lang po siya ng ganyan straight. And once patuyo po yan, next procedure, yung mismong puro niyan lalagyan muna ng konting tubig or final, no, para makita na natin yung final na itsura niya, kung may bakas pa nga ba ng brush o wala na, no?
So yan po, no, habang pinapahid mo kasi yan, natutuyo na yan. So bali hindi na tayo gumamit dito ng sanding sealer o thinner. Kahit lacquer flow, wala tayong ginamit. Lahat po yan ay water based mula sa stain. So yan na po siya, no, yan na po siya ng mapahira na gamit ang basahan. Yan, nakikita nyo yung bakas kasi nga basa pa siya. Pero once matuyo na yan, hindi nyo na makikita yung bakas niyan. So yan na siya after na matuyo. After na siya matuyo, super smooth na siya. Ayan, last coat tayo. Lalagyan natin ng tubig, yung mismong timber coat. Palalabnawin natin ng konti. Yung ganyan siya katipid. Actually, timber coat na yan, marami ng project tinapos yan. At yan yung nasobra. Pero hanggang ngayon nagagamit pa. So bali yan, no, papahid mo siya uli, i-mix mo muna, saka mo siya papahid. Kumbaga lumalabas na parang final coating tayo dyan sa part na yan, no? Kaya dapat maganda na yung hagod natin dyan. Pero make sure din na after nyan matutuyo siya na maayos. Okay? So yan po, no, hintayin natin malagyan lahat. So yung mapapansin, medyo kumintab siya kasi nga basa pa, kasi dahilan ng tubig. Isa sa dahilan kung ba't siya kumintab dahil sa tubig. Yan. So ganyan din po yung pag-apply natin, no, gamit yung basahan. So ito na siya, no, makikita niyo makintab siya. Pero kapag natuyo yan, semi-gloss po talaga ang finish niyan. Yung brush marks, wala yan pag natuyo yan. Totally para siyang spray. So here's the ito na po yung final product natin, no. Ito na po siya, no. So super smooth, walang bakas ng brush o cloth, no. Makinis na yan. Yung stain pantay, walang amoy. Kahit may katabi kang bata, pwede ka mag-varnish. So yan, and eco-friendly ang ating water base. So sana po nagustuhan niyo ang ating video, no. Sana po supportahan niyo ang ating channel sa mga susunod na series ng ating pagbabarnish. Shout out sa mga unang subscriber ko dito sa ating channel, no. Hindi ko na mention kung sino kayo. Marami pong salamat sa inyong suporta. At nawa sa susunod na video ay supportahan po ang ating channel. Yan po, no.